GR. Number 225914. January 26, 2021. Ang pangunahing isyu sa petisyon na ito ay nagmula sa isang naunang kaso na kinasasangkutan ng paghahabol para sa kulang sa sahod, overtime pay, holiday pay, service incentive leave at ang 13th month pay. Ang employer ay may-ari ng Trading Construction, isang kumpanyang nakatuon sa industriya ng konstruksyon. Ang employer ay kumuha ng mga tauhan sa iba't ibang taon sa pagitan ng 2002 hanggang 2008 para sa magkakaibang posisyon. Noong ika-14 ng Pebrero taong 2011, ang mga tauhan ay nagsampa sa labor arbiter ng reklamo laban sa employer para sa kulang sa sahod, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, at ang 13th month pay para sa mga taong 2007 hanggang 2010. Noong ika-29 ng Abril taong 2011, nagsampa ng pangalawang reklamo ang mga empleyado, pangalawang kaso dahil sa illegal na dismissal. Sa isang desisyon na may petsang ika-15 ng Agosto taong 2011, sinabi ni arbiter na, sa unang issue, ang mga construction worker ay nagtatrabaho sa iba't ibang proyekto para sa employer. Sa pagtatapos ng mga proyekto, sila ay magtatrabaho sa ibang mga kumpanya ng konstruksyon. Ibinasura niya ang kanilang reklamo dahil ang kanilang mga pangunahing dokumento ay mga photocopies ng payroll at employment data sheets. Ito ay self-serving at walang probative value. Sa pangalawang isyu, ayon sa 4 na batayan, walang relasyon ng employer-empleyado sa pagitan ng mga construction worker at employer. Sa pangkalahatan, para maituring na nakabatay sa proyekto ang isang empleyado, dapat ipakita ng employer na, A. Ang empleyado ay itinalaga upang magsagawa ng isang partikular na proyekto o gawain. At B. Ang tagal at saklaw ng naturang proyekto. Ang pagkabigong gawin ito ay magbibigay sa na-dismiss na empleyado ng presumption of regularity of employment. Ang kabiguan ng employer na patunayan ang alinman sa mga tagapagpahiwatig na ito ay katibayan na ang pagtatrabaho ay regular. Noon pa man ay patuloy na idiniin ang kahalagahan ng pag-uulat na ito para sa mga employer sa industriya ng konstruksyon. Sa isang linya ng mga kaso, inilapat ang panuntunan na ang hindi pag-file ng employer ng mga ulat sa pagwawakas pagkatapos ng bawat pagkumpleto ng proyekto ay patunay na ang mga construction worker ay hindi mga project employee. Ang employer ay ganap na nabigo na magpakita ng anumang ebidensya na ang bawat isa sa construction worker ay itinalaga sa isang partikular na proyekto na may tinukoy na saklaw o tagal. Nabigo silang mag-alok ng salungat na ebidensya sa alinman sa mga nabanggit na tagapagpahiwatig ng pagtatrabaho sa proyekto sa ilalim ng Seksyon 2.2 Kautusan ng Kagawaran Buling 19, serye ng 1993. Gayun din, walang patunay na ang mga ulat ng pagwawakas ay inihain sa DOL pagkatapos ng bawat pagkumpleto ng proyekto. Kaya, ang mga construction workers ay dapat bigyan ng presumption of regularity of employment sa ilalim ng Article 295 ng Labor Code. Sa ilalim ng Artikulo 274 ng Labor Code, ang mga construction workers, bilang mga regular na empleyado, ay may karapatan sa seguridad ng panunungkulan at maaaring tanggalin lamang sa isang makatarungan o awtorisadong dahilan. Sa simula pa lang, maling iginiit ng employer na ang mga construction workers ay mga project employee at dahil dito, nabigo silang magbanggit ng anumang makatarungan o awtorisadong dahilan para sa pagpapaalis. Nabigo rin silang sumunod sa kinakailangan ng dalawang abiso upang mabigyan ng angkop na proseso ang mga empleyado, ibig sabihin, isang abiso na nagpapaalam sa empleyado ng mga partikular na gawain o pagtanggal kung saan hinihiling ang kanyang pagpapaalis. At 2, ang kasunod na paunawa pagkatapos ng angkop na pagdinig na nagpapaalam sa empleyado ng desisyon ng employer na tanggalin siya. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang ilegal na pagpapaalis ay nagbibigay ng karapatan sa empleyado na maibalik sa posisyon. Gayunpaman, ang mga construction workers, sa pamamagitan ng kanilang abogado, ay nagpakita na sa kanilang halos isang dekada na paghihintay para sa isang pinal na resolusyon ng kasong ito, karamihan sa kanila ay matanda na at may sakit. Para sa marami sa kanila, lumalabas na ang muling pagbabalik trabaho ay maaaring hindi na magagawa at hindi na magiging interes ng mga partido. Sa mga ganitong pagkakataon, bilang alternatibo sa muling pagbabalik, dapat ibigay ang separation pay na katumbas ng isang buwang sweldo para sa bawat taon ng serbisyo.
Ang pagbabayad ng separation pay ay karagdagan sa pagbabayad ng back wages. Alinsunod dito, ang mga construction workers ay may karapatan sa mga back wages na kinalkula mula sa oras ng kani-kanilang mga petsa ng pagpapaalis hanggang sa finality ng desisyong ito.